araw ay may dalang mga posibilidad. Ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang God's Deliverance. God's Deliverance, yung pagtulong sa atin ng Panginoon sa mga oras ng kagipitan, paghango niya sa atin sa mga mahihirap na kalagayan, pagdamay niya sa atin sa mga panahon ng kalungkutan, yan deliverance ng Panginoon. Kamakailan lamang po, minsan, but not this time, previously when I was in our house in Los Angeles, tumawag ako sa pulis sa Los Angeles, California. Dahil nangangamba ako na mayroong gustong pumasok sa aming bahay. Nag-Bible study kasi kami at may mga kabataan doon na mga Satan worshippers daw sila at papatayin daw nila kami dahil nagba-Bible study kami. So pagkatapos na nag-uwian, I began to feel na baka nga nila gawin. So I called the police. Sabi ng police, is your life in imminent danger? Sabi ko, hindi pa naman, pero kung sakali, if I called you, gaano kayo katagal makakarating? Ito yung address ko, ganyan-ganyan. Nag-iisa kasi ako sa bahay. Sabi nila, in less than 5 minutes, we can be there. And of course, it gave me peace. Not to mention the fact that of course we pray, pero iba na rin may pulis pa rin dyan, di ba? Ngayon, napag-isip-isip ko, pag meron tayong pangangailangan, kanino nga ba talaga tayo tumatawag? Kanino nga ba tayo lumalapit? At nasabi ko yun doon sa isang kaibigan ko naman, ang bahay niya nasa New York City. Sabi niya, sa New York City, in less than 3 minutes, they'll be there. Pag hindi, they'll be criticized. So, yung daw mga pulis doon talagang naka-istasyon sa bawat lugar, radyohan lang sila, they can respond immediately. At mas mabilis pa kung bumbero. Dahil sunog, di po ba? Sa ating kaya pag may sunog, ilang araw tayo mag-iintay bago dumating ang mga bumbero. Kaya sabi natin, kailangan, pag meron tayong pangangailangan, meron tayong tinatawagan. At dapat yung tinatawagan na yon, willing, ready, and able to come and rescue us. But of course, alam natin, that beyond what men can do, beyond what governments and systems can do, there is one great thing that the Lord can do, and He can deliver us. Ama naming Diyos, sa amin pong pagbubulay-bulay, nawa napuri namin kayo sa aming mga awit. Nawa, Panginoon, ang aming puso ay napuno ng kabanalan, ng kabutihan, at ngayon naging handa upang taniman ng iyong mabubuting salita. Mangusap nga po kayo sa amin, Panginoon. Sa aming pasasalamat sa inyo, sa lahat ng kabutihan yung ipinagdiriwang namin, patuloy na kumilos kayo sa aming buhay. We reject and rebuke all lies coming from the evil one. And if there's any spirit from the evil one coming here, in the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive you away. And we welcome you, Holy Spirit. Descend upon us. Turuan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng kapayapaan. Bigyan niyo kami ng katalinuhan upang maunawa ang hiwaga ng salita ng Diyos. At bigyan niyo kami ng pusong masunurin upang mga salitang ito maipamuhay namin. Lord, may you have compassion on your people. Give us the peace that is necessary for us to sit quietly and ponder your word. Deal with us. Change us. Preside over this activity. Teach your people. In Jesus' mighty name we seek you, O God. Amen. So, God's deliverance. God's deliverance is promised by God. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang statements natin ngayon. Statement 1. God's deliverance is promised by God. Yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pagtulong, siya mismo ang nangako. Sa Psalm 50 verse 15, mga awit 50-15. Sabi doon, and call upon me in the day of trouble, I will deliver you. And call upon me in the day of trouble, I will deliver you. So napakahalaga po yung several words there that we must notice. One is call. In other words, if you want deliverance, you've got to call, you've got to communicate. In other words, you've got to pray. Katulad doon, kailangan ko ng tulong ng deliverance ng pulis. I had to call them. Hindi naman nila pwedeng hulaan ko anong pangangailangan ko. Bagamat alam ng Diyos ang ating pangangailangan, ang Diyos kasi ay polite. Hindi siya nakikialam unless we let Him into our lives.
Maski nga sa Revelations 3:20, sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock. Whoever opens, I will come in and be with him." In other words, kumakatok lang siya, pero hindi siya bigla-biglang pumapasok. Kailangan nating anyayahan. So kung gusto pa natin ng deliverance, we've got to call. Napakahalaga yung tayo prayerful. And then, sabi, call upon me. Meron naman mahilig mag-call eh. Pero sino ang tinatawag natin? Katulad nga nung tinatawag ba pulis, bombero, ambulansya, tinatawag ba Diyos o Diyos-Diyosan, o sino ba tinatawag natin? Mahalaga kasi, hindi lang na tumatawag, mahalaga kung sino ang tinatawagan. Kaya nilinaw ng Panginoon, call upon me. Not upon yourself, not upon other people, not upon other gods, small letter G, but upon He who is the only God of heaven. Sabi ng 2 Samuel 7:22, "How great you are, O sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you." Napakalinaw. Sabi niya, call upon me and I will. Hindi niya sinabing I might, I will consider. Sabi niya, I will. Sure yun. Kompleto. Sigurado. So yan pang statement number 1, God's deliverance is promised by God. But let us consider sentence number 2. God's deliverance is only for the godly. Dahil kung merong Psalm 50:15, may sinundan yon Psalm 50:14. And this is where the heart of the matter is. Kung titingnan nyo sa Bible, kung may dala kayong Bible, marami yatang walang dalang Bible. May mga dalang mamon at mga merienda pero walang dalang Bible. Buti na lang at kahit mamon ay may dala. Psalm 50:14, dahil po yung Psalm 50:15 ang umpisa, and, at. Ibig sabihin, may pinagmulan. At dun sa 14, sabi, sacrifice thank offerings to God. Fulfill your vows to the Lord, to the Most High. Tsaka palang naging 15, and call upon me in the day of trouble. So yung verse 14 is requisite to verse 15. Therefore, God's deliverance is for those who sacrifice thank offerings. Those who remember God before the day of trouble. Siyempre, naaalala naman natin ang Diyos. Meron ba namang nakakalimot sa Diyos? Lalong-lalo sa oras ng paggagipitan. Naku, everybody remembers God pag may sakit. Everybody remembers God pag may danger. Everybody remembers God pag walang pera. Pag mayroong malubhang kalagayan. Pag nanganganib, pag nalalagay sa gusot. Pagkagipit na gipit, naaalala siyempre ang Diyos. Pero tandaan ninyo, ang naaalala ng Diyos sa oras ng kagipitan niya, yung nakakaalala sa Diyos bago siya nagipit. Those who remember God before the day of trouble. Kaya sabi, sacrifice thank offerings, fulfill your vows, and call upon me in the day of trouble. Sabi po ng Psalm 27, verses 4 to 5, mga awit 27, 4-5, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock. Sabi po nung sumulat ng Psalm, ang aking nais at ang aking ginagawa ito, to dwell in the house of the Lord. Nakababad sa tahanan ng Diyos. Alam naman natin na ang templo ay inilipat na ng Panginoon mula doon sa gusaling bato sa Jerusalem patungo sa puso ng mga mananampalataya ngayon. Kaya kung saan may magkakasamang mga mananampalataya, nagpupuri, naglilingkod sa Diyos, yun ang templo ng Diyos. At ang sabi, dwell in the temple of the Lord. Lagi tayo nandun kung saan nandun ang mga kapwa mananampalataya, naglilingkod, nakikipaglingkod, tumutulong, at yan po ang isa sa mga requirements. Sabi, I dwell in the house of the Lord. Therefore, pag dumadating ang danger, He will keep me safe because in the first place, I'm in His presence. May logic, di po ba? May safety kasi you're in the presence of God. Pero yung wala ka sa presence of God, tapos darating yung danger, don't expect instant safety to come. Kailangan dati ka nang nakababad sa tahanan ng Diyos. At ano pa daw ang sabi? I like to gaze upon the beauty of the Lord. Anong ginagawa ng marami naman? We gaze upon the beauty of kung sino-sino. Itong tinitingnan, yun ang tinititigan, at pagkatapos, pagka nagkagulo-gulo ang buhay, tsaka nalang maaalalang tingnan ng Diyos. And then, ano sabi? To seek Him in His temple.
Kailan hinahanap ang Diyos at saan? Hinahanap si Lord sa kanyang temple, sa context ng kanyang gawain, sa church, sa mission field, hinahanap ang Diyos. Hindi yung pupunta sa sugalan at pag natalo hahanapin ng Diyos na makabawi. Pupunta sa mga kung anong mga bahay ng mga kasalanan at pagkatapos pagka nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng panganib, hahanapin ng Diyos. Doon daw hinahanap ang Diyos sa kanyang temple. In other words, many of us are very quick to apportion for us the blessings of God without realizing its requisites. Na meron yon na mga pinagkukunan, pinagmumulan at pinaghuhugutan. Para daw kanino? Ang mga pag-iingat ng Diyos? For those who sacrifice thank offerings, according to Psalm 50:14, and for those who fulfill their vows. Those who commit to God, and then those who keep those commitments. Yung tumutupad ng kanilang mga panat at pangako sa Diyos. Yun daw ang inililigtas ng Diyos, yun ang kanyang binibigyan ng proteksyon. Hindi yung mga nangangako at namamanata pag napalagay na sa gulo. Yung mga dati pa bago pumasok sa gulo, meron na silang mga mabubuting mga commitment kay Lord at tinutupad na nila yon. Sila ngayon ang pag napasok sa gulo, yun ang dinadamayan ng Diyos. Hindi yung walang pakialam sa Diyos at ngayong ginuluan sariling buhay at gusto lang makalabas, doon ngayon mamamanata. Mauutuban naman natin ang Diyos. Siyempre, alam niya na ang ginagawa lang niya kasi napalagay sa gulo eh. Siyempre, pagka napalagay sa gusot at gipit na gipit, kahit anong pangako gagawin. Pero hindi na mga pangako na mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Kanya yung wala naman tayong kagipitan, meron tayong commitment. Yung hindi naman tayo naghihirap ngayon, pero naaalala natin ang Diyos. Kasi siyempre, pag naghihirap ka, maaalala mo ang Diyos. Siyempre, pagka kawawang-kawawa ka na, maaalala mo yung Diyos. Pero pagka ikaw yung bidang-bida, naaalala mo ba siya? Pag salat na salat ka na at saka talaga namang dahop na dahop, maaalala mo siyempre ang Diyos. Pero naaalala ba naman siya kung tayo maluwag at kung marami tayong pera? Kaya napakahalaga na isipin that the deliverance of the Lord is for those who fulfill their vows, not who make their vows to get out of a difficult place. And what else? That the deliverance of God, it's for those who remember God before the day of trouble. Siyempre rin po, katulad ng mga bitamina, kailangan iniinom nyo yan bago kayo nagkasakit. Hindi nagkasakit na kayo, bigla nyo maiisipangin, uminom ng isang tabong bitamina sabay-sabay. Ganun ang ginagawa ng iba sa spirituality eh. Pag nagka-windang-windang na yung buhay, saka biglang magpapakabanal, sasuluhin lahat ang Biblia, walang tigil ng kasisimba, hindi umaalis sa church, kasi dinadaan sa strong dosage. Pero nung mabuti ang lahat at maayos ang lahat, dapat unti-unti na nabubuo yung ating espiritualidad. Sabi sa Proverbs 1:22-33, at muli niyong basahin ang Biblia ang dala-dala nyo. Proverbs 1:22-33. Sa Proverbs po, pag ginagamit yung word na simple, hindi yun yung ating pinupuri ngayon na simplicity. Ibig sabihin po nun ay lack of necessary enlightenment, meaning foolishness. Proverbs 1:22-33. How long will you, simple ones, love your simple ways? How long will mockers delight in mockery, and fools hate knowledge? If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you, and made my thoughts known to you. But since you rejected me when I called you, and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice and would not accept my rebuke, I, in turn, will laugh at your disaster. I will mock when calamity overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. Then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear God, since they would not accept my advice and spurned my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear or harm. Eye-opener yung mga verses na to kasi marami tayong mga illusions about God. Akala natin, hindi, ang bait-bait ng Diyos. He will always understand. Lagi niya tayong pagbibigyan.
Para bang isang napakat matandang ulianing lolo na kahit anong gawin ng apo, cute naman ng apo, sige lang ng sige. That's how we treat God. But no. Ang bait-bait ng Diyos at parte ng kabaitan na yon, yung marunong siya magdisiplina. Sabi sa Bible, yes, God is kind, but God's kindness is meant to lead you to repentance. Hindi to always tolerate what you want. So God's deliverance is for those who respond to His rebuke. Nire-rebuke ka ng konti, nagre-respond ka na. Hindi ko takot-takot na rebuke na ng Diyos, i-ignorin mo at pag nadapa ka, tsaka bigla mong maalala na sundin. Kung kailan nakadapa ka na. God's deliverance is for those who do not reject Him when He calls. It is for those who heed when He stretches out His hand. Inaabot ng Diyos ang kanyang kamay. Pero kung bising-busy tayo, masaya tayo, prosperous tayo, inaabot ba natin ang kamay niya? O pagka nakahandusay na lang tayo, powerless, helpless, doon nasa na ba yung kamay ng Diyos? Tsaka mo hahanapin. Sabi niya, pagtatawanan kita pag dumating yung panahon na yon. Kung kailan ko inaabot ang kamay mo, hindi mo pinapansin. Tapos ngayon na naman problema ka, hinahanap mong kamay mo. Sabi ng Diyos, I will mock when calamity comes to you. Tatawa ko lang malakas. Nakita niyo, parang hindi yata ganun ang pagkakilala natin sa Diyos. But you know, one of the nicest things about a real, honest Bible study is to know God for what He really is. And for who He really is, not for what religion has depicted Him to be. Ang Diyos ay marunong magalit. Sabi niya, ang deliverance is for those who do not ignore all His advice, those who accept His rebuke, those who do not hate knowledge, and those who fear the Lord. What will be God's response to those who remember Him only on the day of trouble? He will laugh at their disaster. Biruin ninyo, dasal ka pala ng dasal, pinagtatawanan ka. O ano ngayon, natuto ka magdasal, sabi siguro ng Diyos. Nung masasaya ang araw mo, hindi ka marunong magdasal. Ngayon, dasal ka ng dasal. Yung pala, pagtatawanan ka. Sabi niya, I will laugh at their disaster. I will mock when calamity overtakes. Biruin nyo, manglilibak pa, bebelat-belatan ka pa. Hindi lang pala mga bata ang nagbebelat, bebelata ka rin Diyos. O belat, yan ang napala mo. Di po ba? Anong akala natin? Lagi na lamang siya na sunod-sunuran sa ating mga ibig? At sabi niya, ngayon, nung una, kakatok-katok ako, ayaw mo akong pagbuksan, tapos ngayon may problema ka, tatawag-tawag ka, sorry, line is busy. Niya, I will not answer. Noon, hinahanap kita, ayaw mong matagpuan kita, ngayon, hahanapin mo ako, sorry, I cannot be found. Sabi niya, ayan, kainin mo ang bunga na yung mga kagagawan. At yan, lagi naman sinasabi sa Bible, di po ba? Kung anong itinanim, aanihin natin. What you sow, you reap. Pag hindi natin maintindihan, bakit kaya ganito yung aking inaani sa buhay, di baligtarin yung equation. Kung ganito ang inyong inaani, di ganyan na yung tinanim. Kasi marami po tayong illusions about ourselves. Akala natin laging mabuti tinatanim natin. Makikita nyo kung totoo ang mabuti, kung ano ang inaani nyo. Dahil alam nga namang, nagtanim ka ng mabuti, ang anihin mo masama. Hindi naman yun ang sinasabi sa Bible eh. Kung anong itinatanim, siyang inaani. Kaya pag umaani tayo ng masama, definitely, meron tayong masamang tinanim. And it's time to go face to face to the truth. And come face to face with the truth. Dahil akala natin lagi ang buti-buti natin eh. Malalaman natin yun, mako-confirm kung mabuti nga ang nangyayari sa ating buhay. Unless, of course, you are Job na under trial, pero bihira naman yung nagiging Job. Mga righteous lang ang nagiging Job. Kasi di po ba sabi ni Lord kay Satan, have you considered my son Job? He's very righteous. Mga righteous lang po ang nakakatrial. Kadalasan, ang dumadating sa buhay natin, chastisement. Kung yung sabihin, naku, ako'y under trial. Righteous ka ba? Baka I'm under chastisement. Yun ang mas tama. Hindi po ba? Kasi kadalasan, chastisement, palo ang ating natapala, hindi pagsubok. Ang sinusubok ay yung mga banal. Kaya baka naman paminsan-minsan may masubok din dito, di po ba? Pero ang aking suggestion, bago nyo man lang isipin that you are under trial, isipin nyo muna yung mas logical, baka we are under chastisement. Kasi nagkakaroon ng self-righteousness kung minsan eh. Na ano kaya yun? Bakit ako may under trial? Okay? So, people will look for God and they will not find Him. Sabi, they will eat the fruit of their ways. They will be killed by their waywardness. They will be destroyed by their complacency. God cares. But God cares for those who remember Him before the day of trouble. Kaya kung aalalahanin din lang po natin ang Diyos, tiyakin nyo na aalalahanin natin bago sa oras ng kagipitan. Bago sa oras ng pangangailangan.
Katulad din ng pupunta-punta kayo sa bangko, magwi-withdraw kayo. Wala naman pala kayong dineposit. Ano nga ang mawi-withdraw nyo? Ganon kasimpleng lumalapit ka sa Diyos, wala ka naman pala dineposit dito. O, bakit ang lakas-lakas ng loob mo mag-withdraw? Hindi po ba? Kaya alalahanin ng Diyos bago dumating ang problema, para pag may problema, siya yung ating kasama. Sa lagay, hindi natin siya kasama sa sarap, tapos idadamay natin siya sa hirap. Merong mga ganon ah. Kayo ba may mga kilalang tao na naaalala lang kayo pagka wala ng pera? Eto na, sabihin, wala ng pera to. Dahil pag may pera to, hindi ako mga isinasama nito. Ibang mga kabarkada nito pag may pera to eh. Ibang naaalala nito pag masaya to eh. Pagka bigo, eto na naman. Pero ang Diyos sabi niya, hindi niyo ako naalala nun, hindi ko rin kayo naalala ngayon. Don't claim the promise that I will deliver you unless you fulfill the first part of it. Which means you also remembered God. Napakahalaga. So those who remember God before the day of trouble will live in safety. Natural. They will be at ease. And they will be without fear or harm. Naaalala ko tuloy yung babae sa Proverbs 31. Matapos i-describe ng Bible itong babaeng ito, siya ay marunong mag-trading, marunong siya magtinda, marunong siya mag-weave, napakahusay niya mag-manage sa kanyang affair, at hindi daw nauubos ang ilaw sa bahay niya sa gabi, at pag dumarating ang winter, ang gaganda ng kanyang mga baro at ang kanyang sambahayan, at ang sabi, she will laugh at the times to come. Can you imagine? If you can laugh at the times to come? Sabi mo, naku, mga anak ko magkakasakit, mau-hospital. Marami akong pang-hospital. Hindi po ba? Naku, baka mamaya dumating ang panahon na kami ay masunugan. Meron pa akong papatayo uli. You laugh at the times to come. Napagtatawanan mo yung darating sapagkat handa ka. Kaya yung frugality, productiveness, kasama yun sa pagtuturo sa Bible eh. Kasi hindi yung ikay gasta ng gasta dito at ikaw ay ubos ng ubos dito at ubos ng ubos. Pag nawala, bigla kang hihingi ng himala sa Diyos. Hindi ganon. Kaya itinuturo sa atin yung industry, itinuturo sa atin yung sipag, at itinuturo ring maging matulungin sa kapwa. Dahil darating at darating ang panahon na ikaw may mga ngailangan ng tulong ng iyong kapwa. At sino naman ang makakakuha ng tulong ng kapwa? Ay di siyempre yung tumulong na rin. Sabi nga sa Tagalog, ang may isinuksok ay may nadudukot. Anong dudukutin mo kundi alikabok kung wala kang isinuksok? Hindi po ba? Kaya sa alkansya, pag naghulog ka, meron ka masusungkit. Napakaganda kasi nung metaphor na yun na pag may isinuksok, nadudukot kasi nung araw ang bahay ng mga tao ay pawid ang bubong. Kaya isinasaksak yun doon sa mga pawid-pawid na gano'n, mga pera, mga kuno-ano, nadudukot uli ng matanda. Kaya pag may isinuksok, nadudukot. Inisip ko, saan kaya isinusuksok? Kasi wala na yung bubong na pawid eh. Hindi po ba? But then again, gusto nyo may madukot, kailangan may isuksok. Kailangan may goodwill. At kung if we care to have goodwill with men, lalo naman tayo dapat may goodwill with God. Marami sa atin concern na concern makisama sa kapwa-tao, pero hindi nakikisama sa Diyos. Concern na mabigyan ng ma-please ang ibang tao, pero hindi na iniisip to please God. Kailangan iniisip natin yon because God is a God of justice. What you give is what you get. Napakahalaga. So those that remember God before the day of trouble will live in safety, will be at ease, and be without fear. You want to have that kind of life? Always remember God. Sabi sa Ecclesiastes 12, remember also your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, habang malakas ka pa, pagsilbihan mo na ang Diyos. Hindi kung kailan yung talaga namang wala nang makatas sa'yo na energy, at saka ka ngayon biglang lalapit sa Diyos. Sabagay, mabuti kasi hindi na lumapit kahit kailan. Pero ang point is, ano ngayon, liability ka na. Nung asset ka, nando ka kay Satanas. Di po ba? Ang lakas-lakas mo, ang ganda-ganda mo, ang dami-dami mong energy, ginagamit for evil, at pagkatapos ngayon kung kailan naubos ng lahat, eto ka na ngayon, nasa Diyos ka. Parang marami mga Filipino men. Habang malakas at malaki ang kita, kung kani-kaninong mga kulasisi sumasama, pag nakuluntoy at nagkasakit, balik sa asawa. So yung asawa, ako, nurse? Hindi ako nurse, doktora ako, halika. Ang daming ganun Mga anak, aalis, maglalaboy, uubusin ang pera, lakas, pag may sakit na, balik na uli sa nanay, balik na uli sa tatay, ganun. But let's thank God that God is a God that is very gracious. Pero tatandaan nyo, hindi niya obligasyon na maging gracious. Hindi siya obligado maging gracious dun sa hindi naging gracious sa kanya. Pero kung gusto niya, pwede pa rin. Diyos siya Hindi po ba?
Pero hindi naman siguro gagawin ng Diyos yung gracious tayo sa Kanya tapos titikisin niya tayo. So kung ayaw niyong matikis ng Diyos sa oras ng kagipitan, alalahanin niyo siya sa oras ng kasaganaan. Kung hindi natin siya inalala, tapos nagkipit tayo at inalala pa rin natin siya, optional niya yon. Pero hindi niya obligasyon. Pero yung gumagawa sa Kanya ng mabuti lagi, it is second nature and first nature of God and His real nature all throughout. To do good to those who do good to Him. But if you don't do good to Him at ayaw Kanyang bigyan ng mabuti, sinabi niya yun, pwede niyang gawin yun. Di po ba? Tiyakin natin that we are in good standing with God. However, if there's anyone here with us at this point in time na naisip nga natin, oo nga pala, kinalimutan ko pala ang Diyos nung meron akong pera. Ngayon, wala na ako. Siyempre, naalala ko siya. Pwede pa rin naman siya maging gracious eh. Sabi niya sa Zechariah 1:3, return to me, and I will return to you. Kaya lang, siyempre may damage na. Pero, no situation is beyond God's remedy. Kung iibigin ng Diyos tayong tulungan, kaya pa rin niya. Kayang-kaya niya. Pero kung ayaw niya, meron siyang right. Lalo pangat nagkulang naman tayo. Pero pwede pa rin. So if there's anyone here among us na nag-iisip na oo nga, na neglect ko ang Diyos, pero parang too late na yata ngayon. No, it is not too late. Return to God. And He may return to you. Choice niya yon. I cannot tell you He will, kasi yung kalooban niya ang magaganap dyan. Pero unahin natin yung ating part. Do your part, and let God do His part. But then again, bakit hihintayin pa natin yon? Hihintayin pa. So remember also your Creator in the days of your youth. Yung youth nito, isa lang metaphor, isang sagisag, isang simbolo. Ibig sabihin lang, habang may magagawa ka, mabuti gawin mo. Para kung ikaw naman ang nangangailangan, hindi ka naman nahihiyang lumapit. Hindi po ba kahit sa ating kapwa, kung tayo naman ay matulungin, ikaw naman nangangailangan, hindi ka naman nanliliit na humingi rin ng tulong. Pero yung pinagkaitan mo, inapi-api mo, tas ngayon bigla kang lalapit. Hindi po ba? Parang alam na natin kung ano magiging bunga nun. So, God's deliverance is available. Remember that. But God's deliverance is available to the godly. God remembers people in trouble who remember Him before they got into trouble. Yun ang mahalaga. Could you be in trouble as a person? As a group, as a family, as a congregation? Could you be in trouble? If so, search yourselves for ungodliness. Because whatever a man sows, he will reap. Gusto ba ng Diyos na mahirap tayo? I don't think so. Gusto ba niya na may sakit tayo? I don't think so. Gusto ba niya na tayo ay namumulubi? I don't think so. So kung lahat ng mga ayaw natin at ayaw din ng Diyos na mangyari sa ating buhay, nandyan, siguro naman hindi Diyos ang may kasalanan, siguro tayo. Tayo siguro yung nagtanim. Tapos ngayon inaani natin. Kaya lang kumisan lagi nating ina-assign sa iba yung blame Let us search ourselves. Mahalaga yung pag kami mga ganyan anniversary, nagso-soul searching Di po ba? Ang tanong, nakakamit niyo ba yung mga gusto niyo makamit sa buhay? O hindi? Kung hindi, either napakadamot naman ng Diyos, o hindi naman talaga tayo karapat-dapat bigyan. Ganun lang ang choices. Siguro mas madaling isipin na hindi tayo karapat-dapat bigyan kaysa isipin nating madamot ang Diyos. So ano po? Ano ba ang kulang sa ating buhay? Ano ba mga inilalapit nating mga kadaing sa Diyos? If you will look deep enough, brothers and sisters and friends, it's very likely that you will find yourself as the manufacturer of your own sorrows. Dahil alangan namang Diyos ang gumawa nun. So let us bow our heads before the Lord and let the Holy Spirit search us. Saan sa ang area ng buhay nyo maaring kinakalimutan ng Diyos? O nalimot na nga ba? Nalimot ba natin siya sa area ng love life? Ang sinunod na lang natin ating puso? Nalimot ba natin siya sa area ng economics? Basta yung diskarte na lang natin ang sinusunod natin, hindi yung kanyang righteousness? Nalimot ba natin siya sa area ng morality? Saan-saan? Sapagkat kung nangyari yon,
para tayong isang bombang naghihintay lang sumabog. Naghihintay lang tayo ng disaster na hindi naman yata tayo hahanguin ng Diyos dahil tayo ang may kagagawan. So if there's any of us, naaalala natin ngayon, oo nga, nagkulang ako o patuloy na nagkukulang, nakalimot o patuloy na nakakalimot. Do for yourself what I cannot do for you. Repent. Seek God's forgiveness. And as you do that, I will pray for you later on. Yun namang mga walang maalalang mga pagkukulang, baka naman makakalimutin lang kayo. Dahil alangan namang wala. At kung talagang wala, magpasalamat na nabigyan tayo ng pagkakataon na maging matapat sa Diyos. So let the Holy Spirit search our hearts. If there's anything you have to repent for and seek the Lord's forgiveness for, do that now in the transformation of your life. Ama naming Diyos, salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na maaaring nakakalimot kami. At salamat din sa pagpapaalala niyo na hindi namin pwedeng paglaruan ang inyong damdamin. Na kayo man, Panginoon, ay nasasaktan pag kayo'y aming tinatalikuran, pag hindi namin pinapansin ang iyong mga pagtuturo at pagtutuwid, pag hindi namin kayo binibigyan ng aming pag-ibig. At Panginoon, ipatawad niyo po sa bawat isa na nais humingi ng tawad tungkol dito. At mga Panginoon, sa darating na mga panahon pa, makita mo kami na higit lalong matapat sa iyo. Na naaalala ka namin, hindi lang pag kami nalulungkot, kundi pag kami natutuwa rin. Na naaalala ka namin, hindi lang sa panahon ng kagipitan, kundi pati sa panahon ng kaluwagan. Na naaalala ka namin, Panginoon, hindi lang sa mga panahon na may kami mga dinaramdam, kundi pati sa mga panahon na kami masisigla at malulusog. Kumilos kayo sa aming puso. While heads are bowed, I like to pray for people who would like to say, oh yes, from here on, I like to be more faithful to God. Gusto kong mas maging matapat. Mas maalala siya. Na napapansin ko nga, naaalala ko lang siya pagkailangan. I will pray for power. I will pray that the Spirit will give you double anointing. So you'll be sensitive to remember God in moments that God likes you to remember Him. At lahat po ng nais maipanalangin, I believe God is here. God would like to dispense favor. Gusto niya magbigay ng mga pagpapala. Pero ibibigay lang yun sa humihingi. Whoever would like to be prayed for, stand up where you are. We're going to ask God to empower you. To empower you to be more faithful. Na hindi lang nakakaalala sa Diyos pag nagigipit, kundi sa lahat ng panahon. Na ang Diyos ay ating laging kasama sa lahat ng uri ng mga sitwasyon. We need spiritual power to do that. Sapagkat ang human nature makasarili. Ang human nature madaling malibang, madaya. Amang Diyos, sa pagtayo ng iyong mga anak, ang pagtayong ito ay sagisag ng pagkilala ng pangangailangan. At sa pagtayong ito, Panginoon, ng pagpapakumbaba sa iyong presensya at sa presensya ng kapatiran, sinabi mong ang nagpapakumbabay iyong itataas. Kaya ang aking dalangin, itaas mo ang mga kapatid na ito. Dalhin mo sila, Panginoon, sa lugar na nakalulugod sa inyo. At kung ano man ang naging mga pagkukulang sa nakaraan, sa darating na mga araw, linggo, buwan at taon, bigyan mo kami ng kakayahan na huwag kaming malibang, huwag kaming madaya, bagkus lagi kaming maging tapat sa iyo. Ano man ang sitwasyon ng aming buhay. Sa panahon ng mabuti, maalala ka namin. At sa panahon na hindi mabuti para sa amin, maalala ka pa rin namin. Sapagkat kayo'y tapat. Pakita mo sa amin ito, Panginoon. At sa pagtayo ng mga kapatid na ito, hinihiling ko alang-alang sa iyong kapangyarihan. Let power flow from the very throne of Jesus into the hearts of these men and women who recognize that they need you, O Lord. Lord, we need you. Let power flow. And I say, restore, O Father, restore your people. As they come to you, as they recognize shortcomings, heal wounds, O God. Restore. We shout, restore, in the name of Jesus. And in that name, we praise and thank you. Amen. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang
God's deliverance. Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kano dilalame tanang datang si anang kinang nakuha nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi
sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Siyan nan isumin ginaka awat kad nang nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Hanang kano ditong alipos kulit tongnyat pedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito ay isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayan yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awat kad nang nyo kanda. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.